Mga lods, meron naman akong gagawin. Meron akong tanggap isang Dahong Ying na digital wing scale na meron siyang capacity na 30 kilograms. Ang issue is walang display. Hindi na natin i-check yung cord kasi na-plug in ko na kanina. Nung i-plug in ko, umilaw yung charging indicator or EC light indicator. Ibig sabihin, may pumapasok na power na magta-charge kasi umilaw yung light indicator. Ito, i-plug in natin. At merong AC light indicator. Ibig sabihin po, buo yung ating cord kasi may pumasok na voltahe or supply. Ibig sabihin, buo ang cord. So, bubuksan natin. Sa pagbukas natin, ito, merong tornilyo dito at saka dito, merong silyo. Buksan natin ang silyo para tingnan kung may screw doon sa loob. Yan o, may screw sa loob. So, tanggalin muna natin itong silyo nya. Ilagay muna natin doon. Yan yung tatlong screw na yan. Tingnan natin sa ilalim kung meron pa. Okay, ito, meron pa screw na isa. So, isang screw sa ilalim at may tatlong screw sa itaas. Ito. So, yan yung bubuksan natin. Natanggal na natin ang screw. Tanggalin natin ang takip. At kung makikita natin dito, wala pa siyang history ng repair. Titingnan natin una dyan itong kanyang switch. Bakit? Kasi yung switch nandito sa ilalim. Ito, pag naon natin, ayan, kung makikita yan, o, walang display or walang, hindi umaandar. Okay, yan yung unang titingnan natin yung switch kung umaandar ito. Okay, yung kanyang on ay ito, yung letter I at letter O yung off. So naka-on na siya. Dapat merong power pero wala. Ngayon, tingnan natin itong switch na ito. Yung switch, para kung halimbawa wala tayong tester, ito lang madali para malaman natin kung yung switch ay sira. Wala tayong tester pa nang gagamitin. Ito ay isi-share ko lang paano natin malaman na sira yung switch, kung okay yung battery. I-jumper natin ito. Isang paraan ito, jumper, oh. I-jumper clip natin. I-jumper clip ko siya. Ayan, dapat naka-direct na andar. Pero wala, di ba? Ibig sabihin wala talaga siyang display. At kahit nakakonect sa charger, nakakonect sa EC, wala pa ring display. Ngayon jumper natin, wala pa ring display. So, kaya pala wala siyang display kahit na naka-jumper na ako dito sa switch. Sabi ngayon, kahit naka-plug in sa ating EC, may power indicator naman dito sa kanyang EC indicator light. Ibig sabihin pumasok yung kuryente, pero i-power on natin siya ay hindi rin gumagana. Wala pa rin siyang display. So, ay nawawali tayo. Bakit? Yung wire pala ng baterya ay putol at hindi naka-plug in sa kuryente. Ngayon, ito na mga lods, tinanggal ko na yung kanyang switch. At titingnan natin yung kanyang resistance. Dito tayo sa continuity test. Ayan, check muna natin yung ating test probe kung okay. At itong switch ay tester na natin. Ayan. So naka-on na siya, pero wala. Ayan, oh, naka-I. Oh, wala. So hindi gumagana yung switch. Bago natin ipapatuloy yung ating paglinis ng switch, shoutout muna natin yung dalawang nagpa-shoutout dun sa ating last video at sa iba pang mga videos natin. Itong si Ibol TV Repair from Buog, Sabanga, Sibugay, at yung si Strange Crew. Ayan, shoutout po sa inyong dalawa. Maraming salamat sa inyong support at sa inyong pag-subscribe. At kung nagustuhan nyo yung aking mga ginagawa, ay pa-share din ang aking mga video. Maraming salamat sa inyo. At nag-shoutout na rin tayo sa dalawa. I-shoutout na natin yung ating mahal na kaibigan, walang iba, si Sir Pau DIY Pinoy Technician Official at si Sir Ricardo Bernardo. Shoutout din natin si Dad Tikmek at si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Ganon din po si Sir Fix and Review. At shoutout din natin si Master Rickman. Ganon din si Master AIDS. At yung mga kaibigan namin dyan sa grupo ni Master Inting Butingting. Ayan, shout out. At doon din sa channel ni Master Kois Repair and Tutorial. Lahat po ng mga kasama namin doon at mga kaibigan, sina shout out ko po. Most especially po sa aking pamangkin
kay Bullet Train and kay Horseshoe TV. Ayan, at saka White Piri na rin. So sa lahat-lahat po ng mga kaibigan at kasama doon sa kay Inting Butingting at sa kay Master Kois Repair and Tutorial, shout out po sa inyong lahat. At shout out din kay Kuya Tony Pagyo at sa PTV Pinoy Technician Vlogger. Ayan, shout out sa lahat. At sa kay Master Liboy, ganun din kay Master Marco Francis 713 Mix Vlog. At syempre kay Master Ryan Cruz Tech. Okay, so ito ang ating switch ay ganito. Ayan oh. Kanina wala siyang connection, wala siyang contact, di ba? Ayan oh. Kasi ayan, nag-connect na siya kasi marami ko ng bisis na ginaganyan-ganyan. Ayan oh, wala. Okay. Oh, di ba? Kung mapapansin niyo, ayan oh. Oh, hindi siya mag-zero. Oh, paiba-iba. Ayan, makikita yun 30 ohms. Bakit tumutunog? Kasi ganyan talaga, below 100 or 100 ay nagbabaser pa ito. At dapat po, ayan oh, nawala, di ba? Naka-steady tayo, ayan oh. Wala. Hindi zero. So, ang switch ay buksan natin at lagyan natin ng marking dito para hindi tayo malito sa pagbalik kasi nagbablog at busy yung mind natin, bow mind. Okay, ayan. Diba? Mahirapan tayo dyan. Dito tulak natin, diba? Alright, lagay natin dito. At saka ito, linisin natin sa loob gamit ang flat screw. Linisin natin. Ayan. Kiskisin lang kasi ano siya metal. So pag metal, pinapasukan ng moisture at nagkakaroon ng carbon or kalawang. So hindi na siya ma-full contact. Ganyan yung mga nangyayari. Pagkatapos nating malagyan, linisin natin sa loob ng switch. Okay, pagkatapos natin malinis yung switch na ito, yung contact na ito, ayan, meron niyang nakabaluktot sa loob, hindi makita. Ilawan natin, ayan oh. Di ba ito, may nakabaluktot sa loob. Yan po yung iangat natin para makakontak doon sa ating switch dito, sa contact switch natin dito. Ayan, linisin din ito. Ito, marami na akong napakita na ganito. Pero yung iba hindi po na-close up at hindi po nakikita. Ngayon dito sa ating gagawin ay ipakita natin. Ayan, di ba? So, yan, nalagyan natin ng langis para sa iwas sa pagbalik ng moisture. Pagkatapos natin malagyan ng langis, ito din ay linisin natin. Paano natin linisin? Gamit natin ng brush para mabilis. Dito, kung makikita nyo ay kinalawang. Ayan. So, dahil yung metal siya, so madali siyang makapitan ng kalawang. At ito, kiskisin din natin yung switch, hindi makita yung ginagawa natin. Dito ipinapakita natin kung paano linisin ang switch at may kasama na troubleshooting. So ang aral makukuha nyo dito sa aking ginagawa ngayon is kung paano i-repair yung walang power na digital weighing scale at kung paano solusyonan yung walang contact na switch or paano linisin, di ba? Yan lang po, ayan lang po. Yan po yung ating mga tinuturo. Hindi po yan biro kasi kung sa iba ito ay bibili ka na, pabilhin, or yung ibang tech jumper na lang boss kasi wala tayong pang replace na switch. Hindi naman natin pinapatamaan yung iba, pero yan sabi nila na kung si kaibigan nila yung gumawa ay mabilis lang, bakit kung ako ay matagal? Kasi ginagawa natin ng maayos. Di ba? Kung nakita nyo kanina, nag-jumper na ako, tapos na yung problema. Nakapag-jumper na tayo, umanda na, di ba? Sarado na natin. Ganun lang kadali ang pag-troubleshoot noon, tapos na. Yung pag naka-jumper na tayo ay umandar na. At siyempre, dahil umandar na, tapos na ito ang spring, buo natin lang ng bahagya lang para lumakas. And then, pagkatapos nating maunat, ang butas dito, lagyan natin ng langis. Parang mawala pa. Lagyan natin ng langis dito sa loob. Ang purpose ng paglagay ko ng langis dito sa loob, mga idol, is para po hindi mawala itong spring at para hindi mawala itong kanyang slider. Ito yung slider kasi yung spring ay matalim, ay nilalagyan natin ng yung slider kasi yon, yung parang hugis bilog sa dulo. Ayan
hindi makita sa ating ano, ayan, hugis bilog. So dahil hugis bilog, ang tawag ko dyan ay slider. Bahala na kayo kasi hindi naman ito sa kasama sa mga pinag-aralan natin dati, yung basic electronics lang po, at saka kung paano mag-troubleshoot, paano mag-identify ng mga pyesa. Pero sa parts ng mga switch, wala tayong katawagan, wala tayong ano doon. So tingnan natin ito, may guhit ako kanina ito, at ang may letter I ay nandito dapat itapat. Ngayon, ayan o, dahil may langis, di ba? Oh, hindi yan mahuhulog ito dahil nilagyan ko ng langis. Kung walang langis yan, mahuhulog yan, kaya mahihirapan ka maglagay dito, di ba? Diyan nahihirapan ang iba magbalik. Kasi kita nyo kung sa akin, madali lang. Makita nyo kung paano kadali ibalik. Sa iba kasi nahihirapan dahil tumatalsik yung spring, natatapon yung slider, nawawala, yung spring tumatalsik, nawawala. So sa atin, simple ang tips. Lagyan ng langis para po hindi tumalsik at hindi mawala. Ngayon, tuloy natin. Matapos ko nang makiskis at malinis, off natin. Tingnan natin ngayon. Ayan o, wala o natin. Diba? Zero na agad. Ayan o. At hindi yan gagalaw-galaw o, diba? So perfect. Ayan, balik na natin ito. Tabi muna natin yung ating tester at ibabalik natin ito sa loob. Okay, suppose muna natin. Shout out din natin si Chief Pancho de la Cruz. Ayan. Okay, so ibalik natin ito sa loob. Nabalik ko na yung switch. Ibabalik ko na lang yung ating wire. Nabalik ko na yung wire. Ito sa battery papunta ito. Ngayon i-off natin, tapos i-plug in natin. Ayan, power on yung ilaw, easy indicator. I-on natin yung switch. Ayan o, di ba? Ayan o, hindi makita. Ito umilaw. Di ba? Tapos pag pinatungan, ayan o, di ba? So sira yung switch, nilinis lang natin. Ngayon tingnan natin yung baterya kung merong laman. Tinanggal natin yung battery, napakalinis. Tanggalin natin yung battery, napakagaan na lang. Tingnan natin ngayon kung may laman pa yung battery. Check natin yung battery kung may laman. Meron siyang 1 volts na lang. So sira na to, battery niya na. Tanggalin na natin itong kanyang wire. Nasa ano na lang to, sa kuryente. Yung pag-repair tapos na, napaandar na natin ang unit. Ang isa na lang problem is yung kanyang baterya. So, binalik ko lang po yung takip ng battery, pero nasa labas na po yung battery. Ngayon tapos na ang unit natin. Gawa na po ito. Ang issue or problem is walang power, walang display, at yung battery ay sira na rin. Kung bibilihan nila ng battery, pwede pabilihin sila natin ng battery. Kasi ang trouble ng unit na ito is na-stack lang daw. Kaya nung ma-stack ay gamitin na, hindi na gumana. Ngayon ang nangyari, nag-stack up yung switch at yung battery ay dead kasi na-stack. Dahil ang mga ito ay dapat ginagamit, kasi ikaw naman bibili ng gamit na para i-stack lang, bakit ka pa bumili ng gamit na i-stack? So dahil hindi siya nagamit, ang nangyari ay ganyan. Ngayon balik na natin ito kasi solve na ito. Sarado ko na lang ito, Lods. Ayan na mga Lods, na sarado ko na, natakip ko na. Ay pasensya na kayo palagi sa ating shop na madumi or makalat. Yan na. So sa kuryente pwede na itong gamitin kahit na wala pang baterya. Plug in ko na siya. Umilaw na yung lights indicator. Power on na natin. Ayan, di ba? So lagyan natin ng kung anong bigat ito. Ito ay 630 grams. At yung sa kanyang baterya, tingnan natin. Ayan, 315 grams. Okay, so gumagana. Ayan, okay yung kanyang kiluhan. Ang kanyang digital weighing scale ay gawa na. Main power switch yung sira. Tingnan natin dito. Ayan, tapos pindutin natin yung mga number. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wala. So, cancel. 9. Ang hindi gumagana. Ayan o, wala. Halimbawa, may cancel. Yung price na ito, yung price na 1 peso 95. Oh, wala. Hindi gumagana ang 9.
So 49, wala, hindi gumagana ang 9. So may 9 pa ako na ayusin. Yung button number 9 ay hindi gumagana. I-test natin. Ayan o, wala siyang reading. Yung number 8, ito, yan, number 8. Yung number 7, 0 din. Ulitin natin number 8, 0. Yung number 9 ay wala. Okay, so tanggalin natin at palitan. Mahalaga kasi yung bawat number, like yung presyo 90 pesos. So anong gagawin niya? 80 times 80 times 10, tapos ganon. So hindi, dapat palitan natin para gumana yung number 9. Okay, tinanggalan natin doon sa kanyang cap. At ipapakita natin sa inyo, ito yung number 9. At ito yung M4. So yung M4 ay hindi gumagana. Ito, M4, mataas yung kanyang resistance, nag high resistance na siya. Tapos yung yung number 9, ayan o, talagang out of line, wala siya connection, or hindi siya kumukonekta. Ayan, so para madali, palitan natin yung number 9 at saka yung M4. So tanggalin natin itong switch, itong touch switch pala. Lagyan natin ng bagong soldering bit para mabilis nating matanggal. Tapos yung number 9, ito, lagyan natin dito sa tabi at palitan natin ang dalawa. Ayan. Bago natin palitan pala, ipakita ko pala sa inyo yung switch na sinasabi ko. Ito, touch switch na brand nyo. Ito dapat 0. Okay, hindi makita. Ayan o. Dapat 0. Ito. Tapos itong isa, brand nyo din. Oh, ito yung ating papalitan. Pindutin natin. Oh. Oh, di ba? Itong isa pa. Wala. Okay. So, confirm na sira yung touch switch. Palitan natin. Okay, na-check na natin yung lahat ng mga buton. Maliban doon sa 9, meron pang ibang mga buton dito, yung M7, ito yung M, at saka yung itong dot. So 5, meron pa tayo dito nakuha na isa na hindi rin gumagana. Yung iba yung gumagana pero mataas na yung kanyang resistance value, yung contact may resistance na mataas. So 5 yung pinalitan natin. At hindi natin kinuhanan ng video yung pag-check kasi marami po yan at napakahaba ng video natin. So yung mga sira na lang yung pinalitan natin kasi ipinakita ko naman kung paano i-check yung switch na dapat 0 contact, tapos kung merong high resistance ay iba na po yung command niya or hindi gagana. So pinalitan na natin kasi nagbukas na tayo, isahan na lang. Ngayon ito na po siya, ipapakita na natin, i-on natin at pindutin na natin ito dito tayo sa unit price. Kung makikita natin yung number dyan, ito yung 0 gumana. Nung pindutin natin may 1, tsaka ito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, yun doon yung 9. So, another problem is, ito may bingaw. Ayan o, hindi makita, may bingaw. Yung dus, may bingaw yung 0. 0 ito eh. Ayan o. Ayan o, blanco. May missing, trace or number. So yan yung isa pang titingnan natin kung
Dito nabuksan na natin at tiningnan, ay makikita natin dito yung kanyang circuit. Ayan o, kinalawang kasi binahaya ng ipis. At siyempre pag binahaya ng ipis, at dumi ng ipis yung mangyayari dito. So ito parang putol siya, tingnan ko ito. Yung matagal itong gawin, kaya tingnan natin yung mga traces dito kung may mga putol. Apat sila, 1, 2, 3, 4. At ito yung kanyang ano dito, yung kasama ito, yung 1, 2, 3, and 4. So itong apat na ito, itong i-check natin. 1, 2, 3, wala. 4, wala. So 1, 2, 3, 4, idugtong ko lang. Okay, so nadugtong ko na. Ayan o, nadugtong ko na yung dalawang putol dito. Nalagyan ko na ng ating jumper wire or magnet wire na ito. Nilagyan natin. Tapos ito may isa pang putol dito, bali 3. Tapos yung mga corroded or kalawangin ay nilinis natin. Mamaya lagyan natin yan ng electrical insulating varnish para po matakpan yung tinanggal natin na isolation. Alright, so itesting na natin bago natin lagyan ng insulating varnish. Itesting muna natin kung may bingaw pa. Plug in natin. Ayan o, complete. I-off natin yung switch para magkaalaman na. Ayan o, complete yung number. Wala na pong bingaw. Okay, so solve na. So lagyan na lang natin ng electrical insulating varnish. Ito yung aking electrical insulating varnish. Lagyan natin yung bulak at pahiran natin ito. Okay, ito na lagyan na natin. Yan, so matuyo na, quick dry din ito. At kung ating ititester pala, so yan, dahil meron nang nakabalot, ayan o, wala nang reading yan, ayan o, kahit ito siya binalatan ko, ito binalatan, ayan o, wala nang reading yan, ayan o, tester natin, tapos dito wala o, kasi nabalot na natin. So ayan, tuyo na, at asimbulin ko na lang ito. Loads, sarado na. Dito tayo sa likuran ng ating unit. Ang sa harapan yan yung tatapat sa nagbibinta, ito yung tatapat sa customer, kasi nandun yung control sa harap. Ito, nandito yung control, so yung mga button pala. So pag ito sa likod, hindi maka-operate yung nagbibinta, kaya ito dito sa may customer banda, ito sa may customer. So i-on natin. Ayan, di ba? Kompleto lahat. At kung makikita nyo dyan, ito, ayan, 630 pa rin. So dyan magpipindot yung nagtitinda. Okay, ayan, so off natin. At ito ay tapos na yung ating ginagawa. Bibilhan na lang ito ng baterya, pero pwede na itong magamit sa kuryente. Kung mag brown out, wala silang magagamit. Okay, so magalaw kasi kumikilos tayo. Alright, so dito na lang yung video natin. Sana magustuhan. Ang ginawa lang natin dito para sa recap sa ating mga manunood, sa mga hindi nakaabot sa pagsimula or nag-i-skip dito sa dulo ng ating video, ay recap natin ang problem ng unit sabi na stuck at umiilaw naman, nagpa-power naman, pero hindi daw gumagana, wala daw, hindi tumatakbo daw yung mga number, kahit anong pindot daw wala, so hindi mapindot. Pero sa actual, ito sasabihin ko, ayon lang yun sa customer kasi na-stuck ito ng matagal. Ang problem is ganyan lang, may easy power, ibig sabihin naka-plug in, pumasok yung power, so okay yung transformer kasi yung kanyang charger is transformer type. So dahil okay yung transformer, nagkakaroon siya ng easy indicator, ibig sabihin yung plug pag naisaksak at umilaw ito ay aandar siya at merong kuryente na pumasok. So ibig sabihin, i-check natin yung charger, meron. So nung i-power on natin dito, habang nandiyan pang customer, power on, ay walang display na ganyan. So binuksan natin, tiningnan yung switch na i-jumper natin, wala pa rin power. At kung bunutin natin ito sa outlet, yan, walang power indicator dyan kahit i-power on natin dito. So ibig sabihin yung battery hindi gumagana. At nung tiningnan natin yung battery ay dead bat na nga siya. Ito pabilhan natin sa customer. So dead bat na. Maliban sa dead bat, kaya ito na dead bat kasi dahil tumagas na po yung tubig. So wala na ito, basta tumagas na yung tubig, nag-leak na. Yan ang makikita nyo, may tubig siya. Ayan o. So bibilhan na talaga yan. And then putol pala yung wiring papunta doon sa baterya na yon, walang connection. So purely naka-easy na lang. Kung i-plug in, mag-aandar, pero dapat magpa-power. Dahil walang power, jumper natin ng switch, power siya. Ibig sabihin, sira yung switch. So ang ginawa natin ay nilinis natin yung kanyang main switch. Pagkatapos nung natin malinis, ayan, umandar na siya, ganyan na. Nung umandar na siya, pindutin natin yung mga number at yung ibang mga button dito ay hindi gumagana. So ang ginawa natin,
nag-check tayo kung okay yung switch. Ngayon nakita natin sira yung switch na 5. So pinalitan natin kasi halimbawa yung presyo ng bibilhin is 9 pesos and 50 centavos. So hindi niya mapindot ang 9 kaya pinalitan natin. Tapos yung iba dito, yung memory or yung M3 wala, M7 wala. Tapos dito sa letter M na ito wala din, at yung 0 settings wala. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yan po yung ating pinalitan. Ngayon okay na siya. At nung pandarin natin ay normal dito sa harap, dito naman sa likod ay may bingaw yung mga number. So ang ginawa natin ay nandito sa video natin na na-trace natin na may 3 putol, 3 linya from the source sa mga supply sa indicator papunta doon sa mga number display. So dinugtong natin yung 3 at nung maidugtong natin ay ayan na, or na siya nag-normal na, hindi na bingaw. Kagaya niya no. Di ba? Ayan, tapos doon sa likod na portion ay ayan, kompleto na po, hindi na po bingaw. Ayan, so okay na yung video natin at yung ginawa natin ay solve na. Yung problem na lang na naiwan ay bibilhan ng battery kung gusto niya, bibilhan. Pero ito kahit walang baterya pwedeng magamit basta naka-plug in lang sa kuryente. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi ka pa nakapalo sa atin, please click na ng subscribe or follow. At sa ating YouTube channel, pa-click ng notification bell para maging updated kayo sa lahat ng ating bidyong i-upload. Maraming salamat, mabuhay ang lahat, bye bye.